Hi guys, so good evening, welcome back to my magical world. It's me, Frostbite, your favorite celebrity here in the Philippines. So let me check. It's 11:32 in the evening right now, and currently it's Thursday, September 19, 2024. Yeah. So how are you guys? Actually, um, medyo palubat na tayo and I don't know what is going on lately. Like all my gadgets are not functioning so well. Yung laptop ko, um, one of the key letter, yung letter dun, it's not working. So, hindi ko siya ma-open kasi yung password niya, yun yung isang letter kasama. Yung crazy. So, I also don't know if we are going to finish our video tonight. Siguro i-continue ko to tomorrow kasi again, lubat ako and ano pa guys, sobrang hindi ko alam kung kukwentuhan na lang ba tayo or basta i-continue ko na lang bukas. Kwentuhan muna tayo kasi so yung funny is like last paano ba to? Few days ago, wag na ko nang sabihin yung time and specific. So, nawalan ako ng nawala yung bag ko guys. So, hindi ako makapag-rant. Kaya dito na lang ako mag-rant sa inyo. So, that day, usually I bring a huge bag. Not so huge, yung tama lang, just for my stuff. Tapos, that day, nagbida-bida ako. Like, I wanted something handy and so that I could carry it like anywhere. Kasi I'm usually transferring into places naman eh. So, yun, dinala ko siya. So, nung pagkadala ko sa kanya, sa sobrang gaan niya siguro, nag-slip siya somewhere doon sa market. I don't know saan siya nawala, guys. Kasi I have other things and may mga hawak din akong other stuff. So, syempre, ang tendency kapag smaller yung bag mo, konti lang yung malalagay mo doon. And hawak ko yung phone ko, the umbrella, and all the other things. Tapos, sa kasyungahan ko, so, nawala. So, I was thinking like, ano ba talaga yung laman ng bag? I can't even remember. Buti na lang hindi ko nilagay yung isang phone ko doon. And my wallet also, I didn't bring it kasi nga I wanted it to be magaan. But all my makeup, yung makeup kit ko, actually, most of it are in there, like lipstick and all of those things. Tapos yung ibibigay ko pa sa dog ko, which was given ng tita ko na food. It was there also. So, nakakaloka siya guys. Actually, wala na siyang chance na maibalik sa akin. Or I don't know. Maybe. With some miracles. So, yan. Kwentuhan na muna tayo. So, hindi ko talaga alam yung kung anong gagawin kong pag-i-explain kasi parang medyo lately nawawala na ako ng mga things like last time yung ATM. So, buti na lang. Luckily, ito naman hindi din naman expected. May nakapulot ng ATM ko. Syempre, it will be given back to me kasi may pangalan siya. And dun sa area na yun, kilala ako. So, buti na lang, I don't know paano nila ako nakilala kasi iba naman din yung name ko sa Facebook. Siguro, nakikita nila ko or what. But, yung ATM ko kasi, di ba, it's a real name. So, yun, buti na lang nahanap siya. At yung nakakatawa kasi, yung nakapulot doon, hindi pa niya iniwan kay tita. Hinanap niya pa talaga ako to my office. So, just for me to have it personally. So, tapos, syempre, nahiya din naman ako. Like, I wanted to give something. Pero, di ba, sabi ko sa inyo, hindi pa ako ngayon super,
okay. But, ano naman siya, carry bells naman. So, medyo, um, medyo nako-konsensya lang ako na I didn't give something back. Pero like, may pinasuyo naman siya sa akin. So, nabigay ko naman yung kailangan niya. So, I think that is an okay deal. So, usually kasi pag ganon, I wanted to give back. Syempre, na-return sa'yo yung stuff mo. And ATM are important. 'Di ba? Actually, nung time na yon, natapos ko nang mapagawa yung affidavit of loss. May notary na ng attorney, and it's so crazy lang na unexpected. I really don't know kasi saan siya nag-slip. Basta alam ko nasa pocket ko siya, and then when I check on it, 'di ba? Wala na. And for that, sa totoo lang guys, hindi ako makakalimutin. It's just that ang dami sa aking utos. Like, every minute, every day, may mga errands that I have to do shit. May mga, alam mo yun, may mga sinisingit na errands na it's not supposed to be kasi hindi naman ako guys inuutusan. I usually give the orders. Like, yeah, I usually give the orders. Pero dito, grabe, parang nasobrahan na yung ano ko. Overgiving, yung being so much available. Pero, hanggang ano na lang to. Hanggang end of the year. So, everything will change after this year. So, I'm just so happy that it will be like that. Like, I cannot wait for that to happen. So, I'm just, even though my reality now is like just okay. So, I'm just really happy na eventually matatapos din tong taon na to. And I can't wait for that to happen kasi ang daming nanggugulo sa akin, guys. Like, I don't have peace of mind. Sa umaga pa lang, dami-dami ng bunganga. Nakakapagod. Pagod na ako. Sorry, guys. Like, I have to run. Kasi minsan lang naman. Tapos yun na nga, going back dun sa nawala akong bag. So, wala na akong chance kasi iniisip ko kung like yung booklet ng mother ko is there and the identification card. But, no, it's here in the house. So, wala talaga doon. Walang ID, walang identification. What's in there is like yung charger ng phone ko, the food, my other cats, yung favorite necklace ko, which is tagal-tagal na nun sa akin, guys. Siguro, 5 years na. Yung nakikita nyo sa TikTok ko na may cross. Tapos yung pendant nun, bigay din ng friend ko. And then the necklace, bigay ng other friend ko. So, I don't know, guys. Like, it's just so much. Tapos ayoko nang mag-blame kung bakit yun nawala. So, tinanggap ko na lang. Sabi nung isang colleague ko, mag-move on na daw ako. And akala ko pa naman, so I have a very small business that I do. So, lahat ng kinita ko doon for that day, nandun, nilagay ko doon sa bag. So, yung pinaghirapan ko, during those times, parang nawala lang, like, in a snap. So, na-realize ko lang kasi, usually kasi I'm not like this eh. Usually, I have so much. Diba? Kaya nakakapagbigay ako sa mga nangailangan and without asking them something back. So, yung bigay talaga na like normal, genuine, gano'n. So, parang napansin ko na hindi ko siya magawa dito sa location ko. It's not normal. Alam mo, guys, like iba yung mga tao dito. Ayoko nang mag-comment ng not so good. Basta yon. And kung sino man nakakuha ng bag ko, sana nangangailangan talaga siya. Siguro it's not much money, but it's a value for money naman. Makukuha nila doon.
So, ayan, naisip ko, sana binili ko na lang yun or I just bought stuff or kasi may plan ako to buy some gift for my friend kasi magbo-birthday na din yun. So, nawala siya, guys. So, I don't know. Ano, like, nung time na yun, masama yung loob ko. Siyempre, bago pa lang eh. Para kung ano, sobrang unexpected kasi. Yung parang gano'n na ano, basta sobrang thankful na lang ako kasi walang phone na nakalagay doon. Yun na lang yung pinagpapasalamat ko. And other than that, walang mga identification card and the ATM again. Kasi, di ba, ang hirap mag-rant kasi yung last time, parang buong buong workplace, and also my other friends, parang medyo na-rant ko yung ATM ko na nawala nga siya. So, usually, hindi ako nagkukwento ng mga kasyungahan o mga katangahan sa buhay. Hindi naman, it's unexpected nung time na yun. Siyempre, ako kasi, I usually, when I'm walking outside, medyo patakbo ko lagi. Like, nagmamadali ako lagi kasi I wanna get home or get to that place right away. So, ayoko yung parang na-expose sa labas. Ayoko nang ganun, guys. So, as much as possible, I wanted to reach a certain place right away. Parang pag nasa labas ako na social anxiety ba tawag doon? Basta ganun. So, I don't like also to speaking to a lot of people. 'Di ba? Kasi nga yung job ko nga, yung kind of job na meron ako is like I talk to a lot of humans. Minsan na actually naiirita ako pag may nag-aano sa akin. Nag-hi or hello sa labas. Kung hi, hello, okay lang. Pero yung parang they will start a conversation, I don't like it. Like, I don't like being, responding na nakatayo, yung walang appointment. Yung, alam mo yun, hindi ako, yung randomly. Para na lang kung super close kami. But I think gusto ko pa rin yung naka-appointment. Kahit na super close kami. So, sige, bigyan ko ng tawag doon. Kung si Supremo yun, matutuwa ako. Kasi si Supremo, he really understands my sanity, my mind, the way I am. Like, sobrang Tapos yung, di ba, wala siya sa aking romantic interest and all. Kaya, just miss him. Nasegue ko pa yun. Anyways, so, hindi ko na siya marant out ulit yung pagkawala ng bago kasi nakakahiya. So, yan. Okay naman na. Ngayon, medyo nakamove on na ako. And pag naiisip ko lang, pero ako na, wala naman sa aking problem. Kasi, yung mga lipstick na yan and all, kaya naman yan bilhin. Diba? Yung lang, siguro, kung may valuable thing to, hindi ko din maalala yung ibang laman nun. Diba? Hindi ko alam kung dalawang necklace yung nandun or isa lang. So, siguro kung may a little bit of regret ako, siguro hindi naman dahil dun sa bag, pero yung bag dun is value for money din yung bag na yun. So, ayun. So, siguro yung mariregret ko dun na nawala is yung necklace. Kasi I've been using it for the longest time. And before, nung, diba, hindi pa ako, no, I'm not yet working. So, I usually, sinusot ko talaga yun. I think it's my, like, protection shit. So, wala lang. I just want it near me. Kahit sometimes hindi ko naman siya sinusuot and all. So, ayan. Nakwento ko lang sa inyo, guys. Sorry yan, hindi na tayo nakapagbasa. Siguro bukas na lang. Friday naman bukas. So, wala. Masaya lang ako na Friday naman bukas. Thank God, it's Friday tomorrow. Bukas na tayo mag-continue nung babasahin natin. Supposed to be. Kasi dinaldal ko na kayo. Hindi ko na kaya, guys. Like, ang tagal ko na itong binabattled up. And hindi ko kwento ko sana to sa inyo right away nung that time. Pero I don't feel good, 'di ba? Sabi ko sa inyo,
pag nagfi-film ako, or if I do TikTok, those times, siguro I feel so good, or like medyo passionate hour. So, yung mga past few days, medyo stressful yung pagkawala ng stuff na yun. Pero hindi naman na siya masama. Hindi, kasi ano naman ako mabilis naman ako mag-move on. Pag sa pera, okay naman. And kung doon, yung sa necklace lang talaga. Kasi, bigay sa akin yun And I value things from my friends. Especially pag yung gift is like unexpected. And yeah, yung gift na yun is unexpected. So, But anyways, yun guys, pakabait kayo. Thank you guys for listening to my rant. Thank you for helping me make this world a better place. Yan. Die for all this time, good God, I'm bent out of shape now. You got a body like a model, you got a body that you always find. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet.